resulta ng eleksyon 2013 ang patunay na posibleng matibag ang political dynasty. Pero yung isang implikasyon ng mga pagkilos laban sa dynasties ay pwede na nating singilin yung mga kandidato na nangako na susuporta sa isang anti-dynasty bill. Sa nakalipas na mahigit kalahating siglo, iisang apelyido lang ang matunog sa pagka-mayor sa Dinalupihan, Bataan, ang mga Payumo. Ang akin education, agriculture, and jobs. Trabaho. Nagsimula ang pamumuno ng mga Payumo sa Dinalupihan nang maging mayor ang ama ng pamilya na si Jose Payumo Sr. noong 1945 hanggang 1948. Pinagpasapasahan naman ng anak na si Jose Payumo Jr., asawa nitong si Lucila, at mga anak nila na sina Jose Alejandre at Joel Jaime ang pagkaalkalde mula 1964 hanggang 2013. Ang nagiging default na lang ay pagpatapos na yung termino ng tatay, pipiliin niya yung asawa o yung anak dahil nga wala na siyang ibang pinagkakatiwalaan na magtatapos ng legacy niya. Nitong nakaraang eleksyon, muling kumandidato bilang mayor si Jose Alejandre. Pero natalo siya ng kakasabak lang sa politika na si Maria Angela Garcia. Si Angela ay mula sa pamilya Garcia na isa ring political dynasty sa Bataan. Naungusan na rin ng mga Garcia ang pamilya Payumo sa laban ng pagkagobernador. Natalo rin ang dating kongresista at chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na si Felicito Tong Payumo sa muling pagtakbo niya sa Kongreso. Ang anak nitong si Tonito Payumo hindi rin nagwagi bilang board member. Baka yung mga bagong sibol na kakompetensya nila ay mas maganda na ang tingin ng taong bayan sa kanila. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga residente sa pagkatalo ng mga Payumo. Kasi mababait din naman niya. Ewan ko lang kung bakit hindi sila nanalo. Okay naman sila dahil tumagal sila ng 49 years. Gusto lang kasi nung para mabago. Para sa akin naman, ano pa pagbabago? Kasi ang Dinalupihan, umuunlad na. Pagkaunlad, kukunin naman ng iba. Pero ang mga Payumo hindi kumbinsido sa naging resulta ng eleksyon. Lahat nagulat. Ako, sa bayan ko mismo, natalo ako ng 10,000. Samantalang dito ko tinatalo yung asawa ng nakatunggali ko dito by 12,000. At noong 2007, nung makalaban ko itong si Congresswoman na kalaban ko ngayon, kasama na yung daya, 600 lamang ang panalo nila. Ngayon, 10,000. Walang makakapaniwala niyan talaga, no? At saka sa buhos ng tao, kitang-kita. Yung anak ko, si Tonito, lone candidate for board member sa Dinalupihan. Sa Dinalupihan mismo, labas siya sa 5 na nanalo. Dahil dito, naghain ng protesta sa Regional Trial Court ng Dinalupihan, Bataan ang mga Payumo at ilang mga lokal na opisyal. Ngayong araw po ay final namin yung election protest namin para magkaroon ng tamang closure sa nangyari during the past days ng naganap na election. At siguro naman, kung talagang malinis at very confident silang nanalo, hindi na nila haharangin yung aming petition. Nag-file sila. 6. Ang balita ko, pati Mariveles may nag-file. Hindi ko lamang alam kung sino nag-file. 7 bayan may election protests on the same grounds against the PICO's results ng mga nangyaring hindi ka panipaniwala, kaduda-duda, and they are asking for the same prayer that the ballots be set aside and be counted manually.
Kaduda-duda rin daw ang pagkatalo ng buong partido ng komandidatong mayor na si Jojo Payumo. Kung sino may nagprograma nito, hindi pulido ang pagkagawa, garapal. Now, of course, that's an allegation up to now. That's why we want to find out. Now, I want the proclaimed candidates, the opposite side, if they are really sure that they won in a fair and clean election, they should go out and say, we agree, let us count manually. Ayon naman sa mga Garcia, hindi lang matanggap ng mga Payumo ang kanilang pagkatalo. Bukas naman daw ang pamilya Garcia sa anumang uri ng protesta. Handa naman daw ang mga Payumo anuman ang maging resulta ng kanilang petisyon. I will even apologize for doubting them. Kung pareho ang manual votes doon sa PCOS transmitted results. Pero kung hindi, managot sila. Dapat managot sila. Ilalaban daw ito ng mga Payumo para hindi masayang ang mga boto ng mga suporta sa kanilang pamilya. Sa Cebu naman,